Pinagpalang gabi po sa bawat isa, and I thank God for this another opportunity that the Lord has given me, enabling me to stand before you and to share the Word of God. Salamat po sa pagkakataon po ito na ako po'y nakatayo sa inyong harapan. Salamat sa biyaya ng ating Diyos. Hallelujah. Finally po, for the first time ata, hindi mas... Yan. Ipagpatawad po ninyo na namatay ang microphone. Praise God. Sabi ko, finally po, matatapos natin ang ating series dito na umabot din po ng 3 meetings. It's about renewing our calling. At ang naging teksto natin si Ezekiel, at ating nakita po si Prophet Ezekiel, na niremind siya ni God about his calling as a watchman. Now, sa ating pong pag-aaral, ating nakita na yung 3 important renewal we need to do in relation to our calling. Ang ating unang nakita yung renew our sense of responsibility. Yung muli nating maramdaman na tayo may pananagutan sa mga taong hindi ligtas at sa harapan ng ating Diyos. At pangalawa na ating natalakay last Wednesday is our sense of respect to God's warning. Marami pinagbabaliwala ang salita ng Diyos, ang kanyang babala. At ang nakakatakot, mabubulaga na lang sila sa pagdating na panahon. Ito po yung pangatlo, dito tayo matatapos, is about renewing our sense of readiness. Readiness of God's judgment. Ano po, being prepared and being ready is a must. Kailangan po palagi tayong ready, palagi tayong prepared. Bakit? We cannot be complacent. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Anything can happen, especially in these last days. Anything can happen, whether good or bad. Hindi lang yon. Anytime, the rapture will take place. Kaya nga po, ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 9 through 11, sa magandang balita Biblia, sabi niya, kaya naman, sabi ni Pablo, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa o maging nasa piling man niya. Yung greatest ambition niya. Alam po, may mga ambisyon na pangit na kumisan pag sinabing ambisyoso ka, kumisan negative yun, ano? Pero merong ambisyon na napakahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Yung maging ambisyon natin, maging pinakananais natin na tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Yesus. Hindi lahat nasa puso't kaisipan nila ang magbigay lugod sa Diyos. Na ito yung kanilang pinaka-priority, pinaka-ambisyon. Na ito ang kanilang pinapangarap sa buhay at tinatrabaho. At salamat sa Diyos kung meron tayo ganyang puso. Ibig sabihin, pag ganyan tayo, we are preparing ourselves, making ourselves ready for the judgment. Sabi niya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. In other words, pleasing God doesn't end on earth. In the millennium, and in the rapture, in heaven, mga kapatid, patuloy tayong gagawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Patuloy natin siyang bibigyan tuwa. Bakit po nasabi ni Paul yan? Kasi sabi verse 10, sapagkat lahat tayo'y aharap. Lahat tayo aharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Aware si Pablo na isang araw aharap siya sa hukuman ni Kristo at magbibigay sulit. Kaya sabi niya sa may verse 11, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon. Yung pong takot dito, hindi po negative fear. It is a reverential fear. Yung paggalang, pagrespeto, pagkilala. Na nagtutulak sa atin na gawin natin ang ating mabuti. Hindi po yung takot na lalayo ka sa Diyos.
Takot na, ay, wag na akong maglingkod. Naku, wag na akong magbasa ng Bible. Ang takot dito na binabanggit dyan is reverence, paggalang, pagrespeto. Dahil meron kang pagrespeto sa Panginoon natin, sa Diyos natin, susunod tayo, gagawin natin yung nakakalugod sa Kanya. At ang isang nakakalugod sa Diyos, yung nagsisikap tayo, ginagawa natin ang lahat ng ating magawa. No? Na hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Yan ang isang motivation natin, dahilan natin. No? Yung goal natin, layunin natin, mapanumbalik natin ang mga tao sa Panginoon Yesus. Now, there are two major judgments na gusto kong bigyan natin ng pansin. Bagaman marami binabagay na judgment, ano? May mga judgments of the nations, ano? May mga, even right now, kuminsan may ginajudge na mga bansa, na-judge na mga kamukha sa binabagay sa Old Testament, ginajudge sa Israel. But this time, yung major judgment ito ang gustong pansinin natin. Pero hindi natin muna bibigyan diin yung una. Yung Great White Throne Judgment. This is for the unbeliever. The Great White Throne Judgment iyan sa mga unbeliever. Saka yung Bema Judgment. Yung Bema Judgment or Judgment Seat of Christ is for believers, para sa mga mananampalataya. Na itong Great White Throne Judgment, yan po'y exclusive lamang sa mga hindi ligtas, sa mga hindi believer. Ganun pa man po, tingnan natin ang magaganap dito kahit sandali lang. Binabagay itong magaganap ito yung final judgment. And after this is eternity na. Eternity. Tapos na dito yung millennium. Okay? Tapos na ang millennium dito. Mamaya, ipapakita ko pa po sa inyo yung picture. Ang sabi sa Revelation chapter 20, sabi ni John, the beloved, in the island of Patmos, sabi niya, "Then I saw a great white throne." Pag sinabing great, dakila. Siguro malaki. No? At talagang kamangha-mangha yung kanyang appearance, yung dating. "Then I saw a great white throne, and Him," that is Christ, "who was seated on it. The earth and the heavens fled from His presence, and there was no more place for them." So this is eternity. So sabi niya, nakakita daw siya ng malaking tronong puti at yung nakaupo doon, yung lupa at langit ay naglaho na sa kanyang presensya. Wala ng lugar. Kaya ito yung before eternity na po ito. Ito sabi ng verse 12, "And I saw the dead." Nakakita ko yung mga patay, mga dakila at mga hamak, great and small, nakatayo sa harapan ng trono. And books were open, mga aklat ay nabuksan. Another book was open, isa pang aklat ang nabuksan, which is the book of life, ang aklat ng buhay. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. So, ang mga patay dito, hinatulan ayon sa nakasulat. In other words, lahat naka-record, lahat nakatala. Medyo nakakatakot to, pero sa gabing ito, mawawala ang takot nyo sapagat wala ka na rito. Hindi ka kasama sa Great White Throne Judgment. At ang sabi ng verse 13, "The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done." So, ibig sabihin, yung mga patay na nasa dagat, binigay, yung mga nasa Hades, yun po yung lugar ng mga patay, ano? Daigdig ng mga patay. Lahat ay kinib up. At ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Now, sabi ng verse 14, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death." May pangalawang kamatayan pala. Actually, meron tatlong klaseng kamatayan. Yung physical, pag ang puso'y tumibok, at humiwala yung kaluluwa at espiritu sa katawan. At yung spiritual death naman po, yung pong nang kinain ni Eva at Adan, yung pinagbabawal, sinabi nila, pag kinain nyo, mamamatay kayo, namatay sila hindi sa physical, but in the spirit, dead before God.
At dito po, na binabagay yung second death, eternal separation from God in the lake of fire, chicharon forever. Yun, mahilig tayo sa chicharon. Verse 15, anong sabi riyan? Anyone whose name was not found written in the book of life. Anyone. Sino man hindi makita ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy, the lake of fire. So in the eternity, nandiyan pa yung lake of fire. May lugar. And all this is a surprise. Ang ating nakikita ngayon, parang dark glass, Hindi talaga malinaw pa lahat. Pero when that moment of truth comes, wow, maraming mabibigla sa katotohanan ito. Now, ito po kasi yung sitwasyon dati. Pakilipat mo, anak. Sa kasalukuyan, dito po tayo, nasa church age tayo ngayon. Sabi nyo, church age. Dapat sana kingdom na kaagad. Kaya lang, dumating si Jesus, hindi tinanggap ng Israel. So, nagkaroon muna ng tinatawag na parang time out ang kingdom. Kaya yung kingdom, mangyayari muna dito. Hindi muna na-establish. Ito yung mystery na binabagit sa Bible. Sa Old Testament kasi hindi alam ang church, hindi alam yung mga Gentiles na masasave. So ito yan. And then, before the end of the church age, pag naligtas na yung pinakahuling dapat maborn na yan, before the coming or before the rapture, yan. Kukunin tayo ng Panginoon, aakyat sa langit. Yan. Kasi tayo babae ikakasal. Pero meron kasama yan, yung tinatawag Bima. Bima judgment. Yung judgment seat of Christ. Habang nasa langit tayo, may nagaganap dito 7 years tribulation, the rise of the lawlessness, the Antichrist. Nawala ba? Touchscreen ba ito? Yan. 7-year tribulation. So malapit nang maganap ito. Yan, Bima. And after that, second coming, yan, mapupuksa ang Antichrist. Okay? And then, ikukulong siya sa bottomless pit for 1,000 years. And magkakaroon ng Battle of Armageddon, and then after that, si Satan na kanyang Antichrist, itatapon sila, judge. And then, sa lake of fire. And then, yung ahas, matandang ahas, yung dragon, siya ay itatapon sa dagat-dagatang, o sa lake of fire, sa bottomless pit. Okay, narito na ako. Bottomless pit. Pag sabihin bottomless, walang hanggan. Walang talagang dire-diretso yun. Throughout those 1,000 years, nauhulog siya. Ganun. Yun. Alright? And then, magkakaroon ng millennium habang sa sanas ay nakatali. And we will reign with Christ. Okay? Now, mahabang pag-aaral to, hindi ko kaya ipaliwanag lahat kasi hindi ng focus natin. And then, magkakaroon ng final battle, yung Gog and Magog, kasi palalayain muli si Satan. At nakakalungkot, makabandadaya siya uli. At may maniniwala. Magkakaroon ng final battle yon. Sa final battle po yung matatalo sila, and then, magkakaroon tinatawag na Great White Throne Judgment. The final judgment. And after that, magkakaroon ng new heaven and a new earth. That is eternity. Alright? So, picture lang po ito na para madali natin makuha. So, ngayon, tayo ngayon ay titignan na natin yung sa taas yung Bima. So, mauuna yung Bima. Kaya si Paul, o yung judgment seat of Christ, ito yung tinatrabaho ni Pablo. At sa Bima judgment, lahat tayo aharap. And individually, lahat tayo magbibigay sulit. Sabi nga sa Romans chapter 14, verse 12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Aharap tayo sa Bima judgment ng Panginoon. Now, ano ba ang issue yan? Iba kasi yung white throne judgment at iba yung Bima. Kamukha na namin kanina, yung white throne, exclusive yan para sa mga hindi believer, hindi saved. Okay? Ngayon naman itong Bima po, o judgment seat of Christ, sa mga believer po ito. Alright. Now, ang issue po riyan, hindi salvation. Pakilipan mo na, anak. It's not about salvation. Kung pupunta ka ba ng langit o hindi. Kung patatawarin ka ba o hindi. No. Sabi kasi ng John 3:18 sa Tagalog Contemporary Bible, ang sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi ahatulang ng kaparusahan. So dito, wala tayo sa kahatulan. Kaya sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation.
Sabi ba, judgment, hindi na yung ating kasalanan pa ang ahatulan. Kasi nahatulan na sa krus ang ating mga kasalanan. So, hindi na bumuksan pa lahat ng natakpan, nahugasan, at napatawad ng Diyos. So, pumaya pa kayo. Amen? Lahat ng ating kasalanan, nahugasan ng dugo ni Jesus. Kaya sa ating pagharap, hindi na salvation ang pag-uusapan dyan. Sabi ba? Sabi nga sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins. Hindi lang singular na sin, yung original sin kay Adan, kundi sins, lahat ng ating kasalanan. Maraming kasalanan. He Himself, Christ Himself, bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. So, lahat ng ating kasalanan po, mga kapatid, dinala ng ating Panginoon Jesus. Hindi na issue yung ating kasalanan. Sabi nga sa Hebrews 10:10, sa the Passion, by God's will, we have been purified and made holy once and for all. Minsanan. In other words, sa pagitan po ng kanyang paglilinis sa atin, sa pagitan ng kanyang dugo doon sa krus, na linis tayo, na naging banal tayo once and for all. In other words, kapatid ko, sa pagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesus, lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Kaya sa Viva Judgment, so sa Judgment Seat of Christ, hindi na aalungkutin pa ang ating kasalanan sapagkat lahat ng yan ay nahugasan, natakpan, napatawad na dahil sa kamatayan, sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Amen? Hallelujah. Ngayon, bakit si Paul takot? No? Bakit takot si Paul? Sabi niya, yung takot dyan, sabi nga sa inyo, hindi takot na negative, kundi reverence. Yung may paggalang sa Diyos. Kasi si Paul, ayaw niyang magkulang sa kanyang katungkulan sa Diyos. Nais niya, mabuhay man o mamatay, mahagawa ang kalugod-lugod sa Diyos. Ang issue po riyan sa Judgment Seat of Christ, our works. Our works will be our works, and tumutukoy sa works and rewards. Pag-uusapan dyan, yung ating mga gawa. Our works will be evaluated and will be tested by fire. Baka pala nasulugan lang tayo. So, lahat ma-evaluate, titingnan, susurin, at dadaan sa apoy. Sabi nga po riyan, sa unang Korinto 3:10-15, sabi ni Pablo, ayon sa kakandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Ang konteksto niyan is about we are God's building. No? And we are co-workers, co-laborers with God. Ngayon tayo po'y naglilingkod. Nagtatayo tayo doon sa pundasyon. Nilinaw ni Pablo sa verse 11. Sabi niya, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. In other words, naglilingkod tayo ngayon, gumagawa tayo, ang lahat ay ginagawa natin dapat sa Panginoon. At ang pinakabundasyon dapat ay si Jesus Christ. Ngayon pa man po, sa pundasyong ito, may nagtatayo pa rin. May nagtatayo ng ministry, ng church, local church, ng paglilingkod, ng mga mission, ng mga social work, ng mga kung ano-ano pong mga ministry, cell group, preaching, evangelism, okay? Online ministry, kamukha nito, okay? TV ministry, radio ministry, lahat ng uri ng ministry ginagawa. So ngayon, ang daming nagpipreach, ang daming nagbi-ministry, ang daming naglilingkod, ang daming gumagawa ng mga foundation, sa pangalan ng Panginoon Yesus. Pero ang tanong, lahat bang yan ay kalugod-lugod sa Diyos? Lahat bang yan ay aprobado? Kaya sabi ni Pablo sa verse 12, ito ang ginagamit ng mga tao sa pagtatayo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. In other words, makikita riyan, dalawang klase ito. Yung ginto, pilak, at mahalagang bato, hindi yan takot sa apoy, hindi yan nasisira sa apoy. Dumaan man sa apoy yan, nananatili, lalo lang tumitingkad. Yun ang mga dayami na binanggit dyan, kahoy, damo, dayami, combustible yan. Madaling magliyab, madaling masunog, nagiging abo.
Kaya nakakatakot, baka yung ministry pala natin, ministry mo, abo lang pala. Ha? Abo lang pala, hindi kayang tayuan yung test of fire. Kaya sabi ng verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So kaya si Paul alam niya kailangan yung motibo niya tama. Kadugod-lugod sa Diyos. Pag ginawa niya, pagbubutihin niya. Na talagang quality, it will glorify God, it will encourage and build up other people. It is not self-centered. It is not about himself. It's not about Paul, but about the foundation, the Lord Jesus Christ. Kaya isang araw, marireveal lahat yan, kapatid ko. Kaya this time, huwag tayong mag-judge. Huwag tayong ahatol. Huwag tayong mamumuna. Paghusayan natin ang ating ministry ngayon for the glory of God. Ang ating sarili, tingnan natin ang ating mga gawa. Kasi pag tayo aharap sa Panginoon, sa judgment na yan, sa bima, hindi natin kasama ang lahat. Isa-isa. Okay? Hindi yan, personal po yan, individual. Sabi ng verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon, in other words, in the name of Christ, ministry, pundasyon, in the name of the Lord Jesus Christ, no? Ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Praise God! Amen? So ito po yung judgment. Lahat tayo dadaan sa apoy, lahat ng ating, sa judgment, evaluation, test of fire, lahat ng ating ginawa. Pag dumaan sa apoy, hindi nasunog, wow, may reward ka. Hallelujah. Verse 15, ngunit, kung nasunog naman, nawalan siya naggantimpala. Anong mas mahirap? Malahar, malandslide o masunugan? Tayo, nalahar na, di ba? Hindi ko alam kung walang maganda ron. Yung malandslide o masunugan, walang maganda. Kaya wag na natin problemahin yon. Ngunit kung masunog naman, dayami lang pala, kahoy lang pala, pinaglagarihan lang pala, mawawalan siya ng gantimpala, walang reward. Kaya po sa langit may level of joy eh. Bagamat tayo papunta ng langit, hindi lahat pare-pareho yung joy natin. Pare-pareho ang ranking natin. Hindi mo pare-pareho ang reward. Huh? Ang Diyos makatarungan when it comes in rewarding. Sa panahon natin ito, madalas nire-reward natin yung mga tamad. Nakakahiya naman kung hindi mo isasama, di ba? Kung hindi mo bibigyan ng bonus sa Pasko. Wala namang ginawa. Minsan tayo ganun, di mo ba? Masyado tayong, anong tawag dyan? Magana ka, mabait sa lahat. Pero kawawa naman yung mga nag-sacrifice at gumawa. Anyway, sabi riyan, gayon man, ito yung maganda, walang gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So malinaw pa mga kapatid, hindi ito about pupunta ka ba ng langit o impyerno. Ang pag-uusapan yung ating mga gawa. Kasi nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, napatawad na tayo, na-settle na ang ating kasalanan. Meron na namatay para sa atin. Amen ba? At yung dugo niya sapat na para panatilihin tayong banal hanggang sa muli niyang pagparito. He can make us completely whole, holy, spirit, soul, and body. Alright? Paano yung mga nagkakasala? Ibang topic na naman po yan. Hindi tayo matatapos. Pag-uusap. Isang araw, pag-uusapan natin yan. Paano yung nagkakasala, Pastor? No? Hindi ba yan ibubulgar sa langit? Kapatid, pag talagang ligtas ka, hindi na pag-uusapan yun. Na-settle na yun sa krus. Case closed. Case dismissed. Amen? Ngayon, ang ating gawa ngayon. Now, so ang issue dyan, yung ating mga gawa at yung reward. No. So our words and our attitude and motive will be evaluated. How did we treat other believers? Paano natin tinatrato yung iba nating kapatid? Sabi nga sa Romans chapter 14 verse 10 to 12, mahalaga ito. Marami kasi masungit sa church.
Hindi lang kuminsan, talagang parang mga abusaya pang ugali. Mapang-abuso. Minsan inisip ko, meron kong pinapanood ni Pastor Carmela, yung Korea, na yung mga bagong doktor, masyado na lang yung mga senior, masyadong inaapi, yung ginagamit yung posisyon. Sabi ko, hindi ko ata masiguro yung ganyan. Sabi ko, hindi ko kaya maatim yung magawang pahirapan yung mga nasa mababang level. Pero kung minsan may mga ganyan, susubukin ka. Masamang subugin ang kapwa. Masamang saktan ng kalooban. Masamang gawa na masamang ating kapwa. Especially sa ministry. Kailangan mga kapatid, makatotohanan tayo, makatarungan. Now, dito sa Romans, may binabag si Paul, may mga nag-judge sa bawat isa. Sabi ni Paul, ngunit ikaw, sabi niya. Kasi issue nito, pagkain, karne, ganyan, araw ng pagsamba, and then nagkakaroon na tinatawag na judgment sa bawat isa. At hindi gumaganda ang relasyon. Kaya sabi ni Paul, ngunit ikaw, sabi niya, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo inahamak ang iyong kapatid? Sa panahon pong ito, hindi dapat nangyayari sa atin. Bakit? Tayong lahat ay aharap sa hukuman ni Kristo. At in other words, mayroon time for judgment. Ang panahon natin ngayon is time to serve, time to grow, time to exercise patience and love. AGR, extra grace required sa bawat isa. Hindi yung palagi lang masama ang ating nakikita, palaging judgmental tayo, galit palagi. No, hindi ganoon. Basta gawin mo yung ministry. Baglingkod ka ng buong puso kahit walang nakakakita, kahit mag-isa ka, kahit palagi siya ng late, ikaw darating pa rin before time. At yung iba, kahit kumakain niya ng anuman, huwag mong pabayaan mo sila. O kaya, ganun ang attitude nila. Pabayaan mo, pag-usayan mo ang iyong paglilingkod. Amen? Gawin natin yung ating magagawa. Bakit? Sabi nga rin sa verse 11, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos. In other words, dapat talaga our motive, our heart is to honor God, to glorify God. Huwag tayong pa-distract. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa. Next. Yan. Next. Yan. So, sa isa tatawagin at magbibigay sulit sa Panginoon. So, our stewardship also will be evaluated. Will be judged. How did we use our time? Sabi niyo, time. How do you spell love? Time. Diba? Pagmahal mo si Mrs., pagmahal mo si Lord, meron kang oras sa ministry. Marami kang oras sa Panginoon. May mga bagay, pwede mong isang tabi. Amen? Pero yung mahalaga, yung oras natin sa Panginoon. Alam mo, pag busy ka at wala kang oras sa Panginoon, ba talaga napaka-busy mo? In other words, Diyos na yan. King of Kings and Lord of Lords, wala kang time sa Kanya. Talent. Saan mo ginagamit ang iyong talent? Ha? Sa karaoke, sa iba't ibang mga activity. Mga kapatid, your talent, use it for the glory of God. Treasure, kayamanan. Saan natin ginagasta ang ating mga pera? So yan, may evaluate po ang lahat ng yan. Paano natin sa Bima Judgment? Naging mabuting katiwala ba tayo ng ating oras, ng ating mga God-given talent, ng kayamanan natin? O nabuhay lang tayo para sa ating sarili. Now, the purpose is to reward. Ang purpose ng Bima to reward. Believers, services will be rewarded. Reprimand. Believers for neglecting their self. Pag nagpabaya ka, then, bakit naging pabaya ka? Bakit hindi ka naglingkod ng buong puso? And then yung reveal the quality of the life we live. Marireveal. Kaya nga po yung we will appear. In other words, everything will be laid bare. Malalantad lahat. Lahat ng ating motibo, karakter, lahat ng ating gawa. At ang pag-uusapan dyan, yung gawa natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Now, sa ating pagtatapos, wow, praise God, tapos na tayo. Ito yung challenge. Itong si Pablo, the reality of standing before Christ in judgment made Apostle Paul
to make it his ambition to please the Lord. Tama kaya ang English ko? Paki-correct na lang ninyo. To please the Lord. Persuade people to come to Christ. No? Ito yung nagtulak sa kanya. Saka yung perform well in doing the ministry. Ito ang nagtulak kay Pablo sapagkat alam niya, haharap sa Diyos. Kaya lahat ng kanyang ginagawa dapat kadugod-lugod sa Diyos. Yun ang kanyang motibo. Maluwalhati ang Panginoon. Sa ating pagpunta sa church, paggawa ng cell group, sa ating pagdaan ng proseso, ng life class, ng destiny class, sa ating ginagawang online, ang ating pinakapuso ay bigyan tuwa ang Panginoon. Not to praise or exalt ourselves, but Christ be made known, be glorified. And then persuade people. Hikayatin natin ang mga tao na manumbalik sa Diyos. Sapagkat alam niyo ni Pablo, time is limited. Ginagawa niya ang lahat na kanyang magagawa. Kasi alam niya, limited ang buhay niya. And then, pagbubutihan niya ang kanyang ministry. Baka masunugan lang pala siya. Walang kwenta ang lahat. Kaya nga po sa ating pagtatapos, balikan lang natin yung ating binasa. Kaya naman, sabi ni Pablo, ang pinananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging sa katabang lupa o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo'y aharap sa hukuman ni Kristo. At tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Yung mabuti at masamang binabagay dyan, hindi patungkol sa kasalanan, kundi the quality of our works. Maganda ba yung ating gawa? O masama yung ating paglilingkod na ginawa. Nangyayari kasi yan. Nang tayo nabubuhay pa. Mga kapatid, we need to renew our calling. Ang una po na dapat natin gawin, to renew our calling. Magbalik tayo sa ating sense of responsibility. Yung ating respect sa salita ng Diyos, sa kanyang warning. And then finally, yung ating readiness. Si Paul, ayaw niyang humarap sa Diyos na hindi siya handa. Nais niya, handang-handa siya. Ayaw niyang abulang pala. Gusto niya mabigyang lugod ang ating Panginoon. Hallelujah. Now, our works as a Christian. So, yung white throne, yung judgment, whether heaven or hell, is already settled to those who believe, to those who are in Christ. Pero yung mga wala pa kay Jesus, nakakatakot ang judgment sa kanila. Nakakatakot yung naghihintay, the white throne judgment, the final judgment of the unbeliever. Huwag mong hintayin yun, kapatid ko. Today is the day of salvation. Maaari sila sa mga pastor, ang dapat kong gawin. Come to Jesus. Surrender your life to Him. Believe. Make Him the Lord and Savior of your life. Today you can be saved. Today you can be delivered from all the lies of the enemy. Sumunod ka sa prayer nito, sabihin mo, Amang Diyos, salamat po. Namatay si Jesus, ang aking Panginoon Jesus, sa krus ng Kalbaryo, nang dahil sa aking mga kasalanan, sumasampalataya po ako sa Kanya, sa iyong anak, sa iyong bugtong na anak. Tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at nakapagligtas ng aking kaluluwa. Lord Jesus, come into my heart. I receive you as my Lord and my Savior. Forgive me. Make me a brand new person. Salamat po. Nagbabalik loob ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Hallelujah. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Amen. Sa atin po ng mga believer na, mga kapatid, only one life. It will soon be past.
And only what's done for Christ will last. Huwag mong hayaan maging abo lang pala. Nag-sacrifice ka na rin lang. Pagbutihin na po natin. Huwag mong hanapin yung papuri ng tao. Huwag mong hanapin yung palakpak. Huwag mong hintayin na bigyan ka ng reward o gantimpala. Tayo po'y mga lingkod ni Kristo. Gawin natin ang buong puso para sa kanyang kaluwalhatian. Pagbutihin po natin. Di baling pagtawanan tayo ng tao. Ang mahalaga, maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Talagang hindi ka maintindihan ng sanlibutan. Because the world is against Christ. This worldly system. Sabi ni Jesus, kung kinapuotan ako ng sanlibutan, kapapuotan din kayo. Kaya kung minsan yung ating gagawin, baligtad sa mundo, hindi maintindihan yung pagmamahal, malasakit, pag-share, na gagawin natin. And still, we will serve Jesus. Sapagkat ayaw nating masayang yung ating opportunity. Maging good steward po tayo, katiwala ng oras na pinagkatiwala na sa atin ng mga talento natin at ng mga kayamanan, mga treasures po natin. Let us serve Jesus. Tasbaw niyo yung kamay. Renew your calling. Renew your calling, your sense of responsibility, your sense of respect to God's warning, and your readiness for coming judgment. Hallelujah. Habang nakataas yung kamay, walang mawawala sa atin, walang sayang kung ating itotodo ang ating buhay sa Diyos. Matagal mo nang sinayang yung mga oras mo, yung mga panahon mo sa mga walang kwentang bagay. Ito na yung panahon, kapatid ko. Habang malakas ka pa, buhay pa po tayo. At habang hinihintay natin na niya pagbabalik, pagbutihin po natin. Magsikap tayo, maging kalugod-lugod. Huwag mong hayaan na masayang na abulang pala. Gawin natin quality. Gandaan natin ang ating Panginoon. Maging tama yung ating motibo, yung ating puso sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hallelujah. Abang Diyos, kayo po nakababatid ng aming totoong pagkatao, ng aming mga puso, ng aming mga motibo, ng aming mga buhay. Lord, kagaya ni Paul, ni Pablo, na kami po, O Diyos, ay nagsisikap. Ang aming pinananais, ang aming pinaka-ambisyon, ay mabigyan ka ng lugod ng tuwa. Sa katawang mga ito, O, sa langit. Father God, we pray. Hikayatin namin ang mga tao na manumbalik sa iyo. At Lord, pagputihin namin ang aming paglilingkod. Salamat po sa pagkakataong ito na ikaw ay aming nakilala. At binigyan mo kami ng pagkakataong mapaglingkuran ka. Lord Jesus, be glorified. Muli naming tinatalaga ang aming mga sarili. We offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable before you. Be glorified in our lives. Lord Jesus, we love you. We consecrate and we dedicate our body, our time, our talent, our treasures, Lord, for your glory. Salamat po, Lord, sa revival na ito. Salamat sa great awakening na ito. Ginigising mo po kami. Hallelujah. At ang buong simbahan, Lord, ang bawat mananampalataya ay magiging maapoy, maalab, masigla, masaya, at mainit sa kanilang paglilingkod. Sapagkat, Lord, pinaunawa mo sa amin ang katotohanan ito. And Lord, salamat sa tulong ng Holy Spirit, muli pong nagpanibago yung aming panawagan, yung aming pandama sa aming responsibilidad, sa aming respeto sa iyo, sa iyong salita, at sa aming pagiging ready, Panginoon, to stand before you on that great Bema judgment. Lord Jesus, we love you. We thank you tonight. We give you praise. At sa bawat anak mo may mga prayer requests, may mga panalangin. I declare your healing, Lord God. Your miracle healing power will manifest in their lives in the name of Jesus. Patuloy kami mag-focus sa iyong kaharian. At katulad din pangako, lahat ng ito'y dagdag lang sa amin. Kaya nga sa gabi ito, Father God, I declare your shalom, your blessing and your favor, your protection upon your people. Sa lahat ng mga may COVID, I declare healing and miracle. And Lord God, continue to protect us against viruses,
We apply Psalm 91. In Jesus' name, Father God, we pray. Salamat po ng marami. We give you glory and we give you praise. In Jesus' name we pray. At tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Balakpan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. The Lord bless you, keep you. May His face shine upon you po and give you peace. We love you. God bless. Pastor Boy. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. We will follow you, Jesus. God bless us all. Praise God.